May isang bagong trade idea na lumabas mula sa Bleacher Report mga idol na siguradong papatok sa mga Laker fans. Paano kung makuha ng Los Angeles Lakers si Kuminga? At hindi lang basta isang simpleng trade ang pinag-usapan dito dahil isang 4-team blockbuster ang concept na ginawa ng Bleacher Report na posibleng magdala nga kay Kuminga sa LA. Pero bago nga tayo magpatuloy, napakahalaga ng disclaimer. Trade idea lang po ito mga idol, hindi ito rumor. Hindi ito report na ginagawa na daw ng Los Angeles Lakers to. At wala ring indikasyon na nasa negotiations na ang apat na teams. Isang proposed scenario lang ito mula sa writer ng Bleacher Report para ipakita kung paano theoretically magiging posible ang pagkuha ng LA kay Kuminga, okay? Pero dahil sobrang laki ng pangangailangan ng Lakers sa starting forward, interesting pag-usapan kung sakaling maging available talaga ang ganitong oportunidad. Sa concept nga po ng Bleacher Report, apat na teams ang involved, ang Lakers, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, at Brooklyn Nets. Syempre yung Lakers ang makakakuha ay Kuminga mula sa Atlanta, kapalit nito ipapadala ng Lakers sina Dalton Connect sa Chicago at si Jaden Hardy naman sa Brooklyn, tapos may mga picks pa syempre. Kasama rin dyan yung cash at iba pang pieces para maging workable ang buong trade. Sa proposed structure, makakakuha ang Hawks ng future assets at malaking trade exception. Ang Bulls ang makakakuha ay Connect at ang Nets naman ay makakakuha ng ilang young players at draft picks sina Jaden Hardy at Muhammad G na injured. Samantalang ang Lakers ang makakuha nga sa pinaka-importante sa buong senaryo na ito, si JK. At para sa akin mga idol, kung ito talaga ang presyo para makuha si Kuminga, I would consider doing it. Bakit? Dahil kung titignan natin ang current roster ng Lakers, napakalaking butas talaga ang kanilang starting power forward position. Nagawa na ng Lakers na i-revamp ang kanilang roster at magkaroon ng mas maraming talent sa paligid ni Luka, pero kailangan pa rin nila ng isang forward na may athleticism, size at scoring ability. At si Kuminga, at least on paper, ay halos eksaktong profile ng player na hinahanap nila. Si Kuminga ay 23 years old pa lamang mga idol at mayroon siyang physical tools na hindi madaling hanapin. Malakas, athletic, mabilis, at kaya niyang umatake talaga sa basket. Maaari siyang maging transition threat at kaya rin niyang gumawa ng sarili niyang opensa. Higit sa lahat, may upside pa siya. Hindi mo po kinukuha si Kuminga dahil finished product na siya eh. Kinukuha mo siya dahil iniisip mong maaari pa siyang maging mas malakas na player habang tumatagal ang kanyang karera. At iyon ang gusto ko sa potential move na ito para sa LA. Hindi lang nila pinupunan ang isang immediate need. Kumukuha sila ng player na pwedeng maging bahagi pa ng future ng team. Sa isang roster na nakasentro kay Luka Doncic, kailangan mo ng athletic forwards na kayang tumakbo, dumepensa, umatake sa closeouts at gumawa ng plays kapag napunta na sa kanila yung bola. Hindi kailangan ni Kuminga na maging number 1 option. Sa katunayan, maaaring mas bagay sa kanya yung mga third or fourth option sa isang team. Pero syempre, hindi ibig sabihin na perfect fit siya mga idol. At dito papasok ang biggest concern ko. Gusto ba talaga ni Jonathan Kuminga na maging Laker? Kasi kung susundan natin ang nangyayari sa kanyang free agency situation, hindi nagiging mabilis po ang proseso. At kung ang isang player ay hindi pa sigurado kung saan niya gustong maglaro o kung may hesitation siya tungkol sa role at situation niya, maaaring maging problema yon kapag napunta siya sa isang team na mataas ang expectations tulad ng Lakers. Hindi naman natin gustong magkaroon ng player na nasa Lakers nga pero mentally ay hindi fully committed sa team. Lalo na yung sweldo niya ay mas mababa pa rin sa hinahanap niya. And lalo pa ngayon na si Luka Doncic ang centerpiece ng franchise, kailangan ng Lakers ng players na willing mag-buy-in sa sistema, willing magsakripisyo at willing tanggapin ang kanilang role para manalo. Hindi pwedeng puro talent lang, hindi pwedeng puro pa-star lang. At ang isa pang concern ay yung kontrata nga sa proposed trade. Papasok si Kuminga sa isang 4-year, $77.4 million deal na may player option sa final season. Ibig sabihin, hindi ito simpleng rental lamang. Kung kukunin siya ng Lakers, magiging malaking commitment ito, matagal mga idol. At kapag nagkamali ka sa isang long-term contract, maaari nitong limitahin ang flexibility ng team mo sa susunod na mga taon. Pero personally, I would still pull the trigger. Kung ang kapalit lamang ay sina Dalton Connect at Jaden Hardy, kasama ang ilang mga future assets na hindi naman sobrang halaga para sa isang 23-year-old starting caliber forward na may athleticism at upside, para sa akin, sulit ang gamble. Oo, may risk pero kailangan ding maging aggressive ng Lakers ngayon eh. Dahil ang reality ngayon mga idol, hindi na pwedeng puro baka next year. Nasa prime years na kasi si Luka. Kapag mayroon kang isang superstar na ganitong level, ang trabaho ng front office ay gumawa ng roster na kayang pumalag ngayon. Habang iniisip pa rin yung future syempre. Hindi mo kailangang ubusin lahat ng assets mo pero kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataong may available na talent na tumutugon sa isang malaking weakness ng roster. Di ba mga idol? At si Kuminga para sa akin ay tumutugon nga doon. Ang isa pang bagay na gusto ko sa potential fit na ito ay ang posibilidad na mas maging dynamic ang front court ng Lakers. Imagine ninyo si Luka na may athletic forward na kayang tumakbo sa transition, mag-cut papunta sa basket, umatake sa closeout at maglaro bilang secondary o tertiary scorer.
Hindi naman kailangan ni Kuminga na magkaroon ng bola sa kanyang kamay lagi sa bawat possession eh. Pwede siyang maging finisher at playmaker sa iba't ibang situations, pero kailangan pa rin niyang patunayan na kaya niyang maging consistent shooter at defender, dahil kung hindi siya mapagkakatiwalaan mula sa labas, maaaring maging problema ang spacing. At kung hindi siya magiging disciplined defensively, hindi rin automatic na magiging upgrade siya. Kaya para sa akin, ito ang malaking gamble, upside versus fit. Kaya kung ako ang Lakers, mas gugustuhin kong sumugal sa 23-year-old na may talent at physical tools kaysa manatiling malaking butas ang starting power forward position. At syempre, hindi natin dapat kalimutan na trade idea nga lang po ito talaga. Hindi po ibig sabihin na ginagawa na talaga ito in real life ng Lakers, Hawks, Bulls, pati Nets. Wala ring guarantee na mangyayari ito mga idol. Pero magandang exercise nga po ito para makita natin kung gaano kakomplikado ang magiging proseso kung gusto ng Lakers na makuha ng isang player tulad ni Kuminga. Sa huli para sa akin, yes, kukunin ko pa rin si Jonathan Kuminga. May concerns ako sa kanyang fit, sa kanyang shooting, sa kanyang defense, at especially yung attitude, lalong-lalo na sa kung gaano niya kagustong maging bahagi talaga ng LA. Pero kung makukuha mo ang talent niya nang hindi kinailangan isuko ang core ni Luka, I think that is a risk worth taking. Dahil ang Lakers ngayon ay nasa isang stage kung saan kailangan nilang maging agresibo. May Luka Doncic ka, may championship aspirations ka, at kung ang biggest weakness ng roster ay ang starting power forward position, bakit hindi mo subukan punan yon gamit ang isang 23-year-old forward na may potential na maging long-term piece and may championship experience na rin yan? Kayo ba mga idol? Kung kayo ang Lakers front office, tatanggapin ba ninyo yung trade na ito para kay Jonathan Kuminga? Isuko nyo rin ba sina Dalton Knecht, Jaden Hardy at future assets para makuha ang starting forward na kailangan ng Lakers? O mas gugustuhin yung panatilihin ang flexibility ng roster at maghanap ng ibang option? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.